Aprobado na nga ni Pangulong Marcos Jr. ang 2026 national budget. Aabot sa 6.7 trilyong piso ang nilagdaang budget ngayong taon, pero hindi lahat ng isinumite ng Bicameral Conference Committee ang umano'y nakalusot. Higit 92 bilyong pesos daw na halaga ng unprogrammed appropriations ang vinito o hindi pinayagan ng Pangulo. Ang unprogrammed appropriations ay pondo o programa na magagamit lamang kapag mas mataas ang koleksyon ng buwis o merong sobrang kita ang gobyerno. Ayon pa rin po sa DBM, 3 items na lamang daw ang natira sa unprogrammed appropriations. Kasama dyan ang support to foreign assisted projects, revised AFP modernization program at ang risk management program. Pagtitiyak po naman ng DBM, hindi na daw mauulit ang mga pang-aabuso noon sa budget. Yun nga lang, nanatili pa rin po sa budget ang kontrobersyal na binansagang pork barrel din na medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP at ilang pang ayuda ng mga programa. Malaki rin po ang kabuuang halaga ng confidential fund na nasa 11.8 bilyong piso. Sa gitna po ng issue sa flood control scandal, mayroon pong 15.7 bilyon pa rin po na nakalaan dito sa 2026 budget. Pagdiliwanag po naman ng DBM, para lamang daw ito sa foreign assisted flood control projects dahil ito ay may kontrata na. Samantala mga kapatid, hindi naman solved sa pumasang bersyon ng 2026 budget ang ilang kongresista. Maituturing daw kasing shadow pork ang natirang unprogrammed appropriations. Bagamat tinanggal ng Pangulong Marcos Jr. ang 92 billion pesos sa unprogrammed appropriations, mahigit 150 billion pesos pa rin ang natira sa pinirmahang 2026 General Appropriations Act. Balak tuloy maghain ng petisyon ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice sa Korte Suprema. Ang giit niya, malinaw na paglabag sa konstitusyon ng pagkakaroon ng unprogrammed funds. May desisyon na raw kasi ang Korte Suprema ukol dito, partikular ang PhilHealth ruling na nagsasaad na unconstitutional ang lahat ng anyo ng unprogrammed appropriations. Target ni Erice na ihain po ang petisyon sa Korte Suprema ngayon o kaya'y sa susunod na linggo. Bukas naman po daw ang palasyo sa sino man pong gustong kumwestiyon sa inaprobahang pambansang budget na kaaproba lamang nga ni Pangulong Marcos kahapon. Sa panayan po sa programang Sa Totoo Lang, sinabi po ni Palace Press Officer Claire Castro na ang bawat tao ay may karapatang magsampa ng kaso. Pero nanindigan po ang palasyo sa ilang mga unprogrammed appropriations na itinira ng Pangulo sa pambansang pondo. Hindi rin daw po ito palulusutin ng Pangulo kung may paglabag ito sa saligang batas. Na kinakailangan din po ng ibang parte ng unprogrammed appropriations para po doon sa pag-advance, no, ng military natin. At pati po yung mga foreign assisted projects na napagkasunduan na pero hindi pa po na-finalize at maaari ma-finalize sa 2026. So paano po natin mapupondohan yan kung wala pong tinatawag na ang programa appropriations? Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Sa ibang balita, nagsampa na po ng motion to quash ang kampo ni Sara Diskaya at iba pang akusado para maibasura ang kaugnay sa maanumalyang flood control project sa Davao Occidental. Sa pamamagitan po ng video conference, humarap ang kontratistang si Sara Diskaya at 8 pang mga akusado sa naging unang pagdinig ng Lapu-Lapu City Regional Trial Court 27. Ang giit ng isa sa mga abogado alinsunod sa probisyon ng Korte Suprema, nasa salary grade 27 lamang ang pinakamataas na salary grade ng sangkot na DPWH official sa kaso. Kaya dapat daw ay isampat litisin sila sa korte kung saan naganap ang umano'y krimen na nasa Malita, Davao Occidental. Dahil dyan, naghain ang mga akusado ng motion to quash para ibasura ang kaso at ang warrant of arrest laban sa kanila ng Lapu-Lapu RTC. Tinalakay din ng korte ang mosyon ng mga akusado na ilipat sila sa kustodiya po ng NBI. Hiniling din ni Diskaya na ilipat sa Pasay RTC ang kaso. Sa January 13, ilalabas ang desisyon sa mga mosyon. Bukod kina Diskaya, naghain din ang counter affidavit si dating Senator Bong Revilla, maging si Senator Joel Villanueva sa Department of Justice. Kaugnay pa rin yan ang pagkakadawit nila sa flood control scandal sa Bulacan. Pareho nilang itinanggi na tumatanggap sila ng kickback mula sa mga maanumalyang proyekto.
Samantala po naman naharap daw sa panibagong reklamo na plunder ang dating mamabatas na si Zaldi Co. Kaugnay pa rin po sa flood control scandal. Ayon sa DOJ, may hanggang Enero 15 si Co para maghain ng kanyang kontrasalaysay. Sa ngayon po'y mayroon nakabimbin ng ibang mga kaso si Co na iniimbestigahan pa rin po ng DOJ. Pero ito ang unang plunder case na isinampas ng NBI sa DOJ laban sa dating mambabatas. Tumanggi munang magbigay ng detalye ang DOJ tungkol sa kasong ito. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo